Sir, kamusta? Lester po, Globetech Australia. Nandito ka na ngayon sa Manila, sir, from Siquijor. Yes, sir. Ito na yung time that Sunday evening, Yes, you sir. will be traveling, going to Brisbane. And the final destination will be Mount Isa, where you will be picked up by your employer, Dean Maloney of Westtest. By the way, mga kababayan, si Mr. Virgilio Baroy ay ang ating geologist, no? Mapalad na geologist. First timer, sir, di ba? Yes, sir. First time na mag-a-abroad ni Mr. Virgilio. So, never ka pang nakapunta sir, sa ibang bansa to work. Never. Never. So, napaka-swerte ni sir, napaka-blessed. Ibang klase talaga yung ating Panginoon. Binagyan siya ng pagkakataon ngayon, Australia agad, where merong opportunity to become a permanent resident. Ilang taong ka na, sir, ulit? 34, sir. 34. Si Sir Virgilio ay 34 years old. Napakabata. Pupunta ng Australia. Napakaganda ng salary. Napakabait ng employer. May opportunity or chance na dalhin niya yung kanyang mag-anak, dalawang anak at misis sa Australia rin after some time. So, ngayon sir, nabanggit ko po sa inyo, kapag maganda yung outcome or yung resulta ng pagtatrabaho mo doon kay Dean Maloney ng Westtest, pwede mo nang planuhin na dalhin sa Australia yung mga anak mo at saka misis mo. At yung misis mo ay magkakaroon ng equal work right sa'yo, full time. Pwede siya magtrabaho doon kahit anong work. No? Ikaw is working as a geologist, yung misis mo pwede magtrabaho sa kahit anong industry. Full time. Pareho kayo nasasahurin. Baka minsan, baka mas malaki pa yung saan. So, kapag ganun, dalawa kayo nagtatrabaho, a year or two, I'm sure you will become a millionaire. No? Peso muna, wag muna dollar. Pero darating yung panahon at yung mga anak mo doon mag-aral, future-proof. Secured na yung kanilang future. So by the way, sir, matanong lang kita. Galing pa akong Australia para sunduin ka ngayon dito sa Pilipinas. Thank you, sir. Ngayon, ihahatid ka namin sa DMW or Department of Migrant Workers License Agency para sa yung final processing ng OEC. Na-explain ko sir sa iyo, yung OEC, kailangan natin to become a legal OFW versus Filipino worker or a documented one. No? Hindi tayo makakalis ng Philippines unless you have this OEC. No? So this is the way of our government to protect the overseas Filipino workers. So we will abide by that. We will follow our rules, of course. So si Sir Virgilio ngayon, ihatid natin sa BFG from Siquijor, and then Sunday evening, ilipad na siya papuntang Brisbane. May susundo sa kanya sa Brisbane to transfer him from international airport papunta ng domestic naman. Yung isang coordinator natin ng Globetech Australia doon na si Mark. So we will be taking care of you, sir, hanggang makarating ka sa iyong employer. Once dumating ka ng Mount Isa, siya na yung bahala sa'yo. Tuloy-tuloy na yan. May tanong ko lang, sir, how's your experience with Globetech Australia naman? Yung experience ko sa Globetech Australia, sir, very good kasi ginive talaga ako very hands-on yung kayo sa akin from the interview process hanggang sa pag-acquire ng mga documents, ginive ako needs, and then up to the contract signing hanggang sa ngayon, alis na ako ngayon. So, in fact, sinalubong mo pa ako pumunta ka pa from Australia. So, yun sir. Ayun, ang aming kasing maaring purpose or objective na kung bakit kami nagkaroon ng company sir sa Australia na ngayon ay nakakatulong sa ating mga OFWs is to serve lang. To serve. Alam ko naman na yung lahat ng gastos ng visa sinagot ni employer, so walang ginastos si sir sa visa part. No? So, one way of using kasi yung buhay mo dito sa mundo is kailangan meron kang ibang mga buhay din or mga souls na nasuserve. So, that's one of our purpose din na gusto namin dito sa Globetech Australia na may sakatuparan. So, isa na si Mr. Virgilio Baroy sa mga naging maswerte or blessed by God na na-servisyuhan natin. So ngayon sir, nandun yung van natin, van ng Globetech Australia, GTIG Travel Services, naghihintay. Punta na tayo at baka medyo pagod ka sa iyong drive from Siquijor, and then pupunta na tayo ng BFG International Base.